Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, grabe kung mag-init yung makina. Pero hindi naman siya overheat. Yun nga lang syempre, mataas yung temperature niya. Ang pinagawa na daw dito ng may-ari is yung itong radiator. Bago na yan mga boss, pinapalitan niya na yan. Kaya lang ganun pa rin. Ngayon, ang sumunod daw na suspect dito para gawin is itong cylinder head gasket. Sabi ko naman, pwede rin yun, pero i-check ko muna. Ang napansin ko kasi nung nirevolusyon ko ng matagal, itong auxiliary pan niya, parang late siya pag umikot. Kumbaga mainit na yung makina, hindi pa siya umiikot. Tapos itong upper hose dito sa radiator, matigas na. Kumbaga malakas na yung pressure niya, hindi pa nag-on itong auxiliary pan. O diba napansin nyo, halos ngayon pa lang siya umikot. Pag ganyan mga boss, hindi sa cylinder head gasket ang problema dyan. Pwede yan, dito ka muna pumunta sa thermo switch niya. Pwedeng dyan lang nagsisimula yung problema. Kung mamura lang yan, ayan lang muna pinabili ko sa customer. Pero kung makikita nyo, di ba, tines ko, gumagana naman siya eh. Pag hinihila-hila ko yung socket wire niya, ibig sabihin yan, intact yung kuryente. Kaya ang naging diagnose ko dito, itong thermo switch niya, papapalitan ko yan. I-switch off ko muna itong makina niya. Alam niyo kasi ako mga boss, di ko naging ugali yung pag may problema yung sasakyan is humatol kaagad ng mabilisan. Naging ugali ko yung maingat akong sumasagot. Kaya kung may mga comment kayo mga boss, minsan pansinin niyo hindi ko kayo nasasagot. Boss, nag-iingat lang ako sa sasabihin ko. Ayoko kayong magastusan. Lalo't hindi ko naman nakita ng aktual yung problema ng sasakyan niyo. Kaya dagdagan niyo lang yung pasensya kung hindi ko kayo masagot basta-basta. Dahil ang dahilan ko, nag-iingat lang ako. O tanggalin ko na itong socket wire dito sa thermo switch. Gagamit ka dyan mga boss ng number 19 na open wrench. Pag naluwagan mo na yan mga boss, pwede mo na yan kamayin. Samahan mo lang ng kaunting pag-iingat mga boss. Kung mapapansin mo na initan na yung kamay ko dyan dahil mainit nga yan, dahil kaka-under lang yan eh. Kaya ang ginawa ko, kinaliwa ko na. O ayan, tanggal na. Kung makikita nyo itong thermo switch niya, makapal na yung kalawang na kumapit dito. Sa totoo lang, pwede naman linisan yan. Gagamit ka lang dyan ng liha. Kaya lang, mas ginusto ng customer na palitan na lang ng bago. Ayan na yung bago ngayon mga boss. Sa totoo lang mga boss, nagsimula pala ako magtrabaho dito, napaso agad ako sa kamay eh. Ayan oh. Eto na siya ngayon, mahapdi na, nagtutubig. Sa tatlong problema nitong sasakyan, iba-iba, nagawa ko naman. Kaya abangan nyo yung tatlong video na gagawin ko para dito mga boss. Makakatulong yun sa inyo pag ganito yung sasakyan nyo. Kaya lang masyado kasi ako nagtiwala dito sa makina, hindi ko alam grabe pala mag-init. Kaya nang masanggi ko itong makina, aray, balik na ako sa trabaho. Pag naisalpak nyo yung socket wire dito sa thermo switch mga boss, lalagyan ko na yun ng tubig dito sa radiator. Before kasi mga boss, pag tinanggal mo itong radiator cap nya, ang lakas ng pressure niyan, tapos lumuluwa yung tubig dito sa radiator. Kaya nga ang hatol head gasket eh. Start ko na itong makina. O yan, nakita nyo mga boss kinat ko na para umaandar na siya. 20 minutes na kasing umaandar yan eh. O ngayon, tatanggalin ko ngayon yung takip niya. Tingnan natin kung may pressure pa. Kasi ang ano ko dito mga boss, naging findings ko rito is delay talaga yung ikot ng auxiliary pan. Kaya nagkakaroon muna ng pressure. Tingnan nyo, tinapat ko pa yung mukha ko dyan. Hindi naman tumalasik na yung tubig. Tsaka hindi na siya sumusuka ng tubig. O dadagdagan ko pa ng tubig dyan dahil humigop eh. Papunta sa loob ng makina. Napansin nyo naman mga boss ang kulit ko talaga tinapat ko pa yung mukha ko para mapaniwala ko lang yung customer talaga na wala na talaga siyang pressure Uulitin ko pa yung mga boss, papaandan ko pa uli ng another 30 minutes yan. Tapos i-revolution ko itong makina. Sabi kasi nung nag-comment, pag mainit daw yung radiator o kaya yung makina, wag daw bubuksan yung radiator cap. Totoo naman yun. Pero hindi mo naintindihan, pag overheat lang ang alam ko. Ang tagal ko nagtrabaho sa gas station, halos araw-araw yung mapapump attendant doon, nagbubukas sila ng radiator cap, wala naman na aksidente. Depende yun. Pag overheat, huwag mong bubuksan, sasabog talaga yun. Pangalawa, kung hindi ka naman sanay magbukas ng radiator cap, huwag ka na magbukas. Ayun lang may tutulong ko sa'yo. O ito, nirevolusyon ko yung makina niya, di ba? Kasi ang problema nito, overheat eh. Para makita natin kung overheat pa rin siya. Kasi before ko gawin yan, pag tinanggal ko yung radiator cap, sumusuka na yung tubig niyan. O tingnan nyo kung paano ko magtanggal ng radiator cap. Pag niluwagan ko yan, hindi ko agad siya tatanggalin, pasisingawin ko muna. Tsaka ko ngayon siya tatanggalin kapag sigurado ko na singaw na siya. O tingnan nyo, nakita nyo man, yumuko pa ako. Wala kasi akong kadala-dala, di ba? Pero sa totoo lang, pinapakita ko lang sa inyo na tama yung diagnose ko na hindi cylinder head gasket ang problema, kundi yung thermo switch lang. At napasaya ko si customer na hindi siya gumastos ng malaki. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!